God is good. Papurihan natin ang God natin. And lagi nating i-welcome ang presence niya in this place. In Isaiah 55, it says, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them. And to our God, for He will freely pardon." Our God is good. Saliksikin natin ang God natin. Seek His face. Seek His presence. And our God is always there. He is always listening to us. Hallelujah. At yung ating mga unrighteous thoughts, actions, alisin na natin ito. So that we may be used for His glory alone. Na ang kanyang reflection, ang kanyang light ay mag-reflect sa atin. Hallelujah. Oh God, we seek your presence, oh God. Hallelujah. We seek your presence, God. Hallelujah. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and the shame is undone. Thank you, Jesus. Your presence, Lord. Let us welcome His presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
maramdaman ng iyong presensya, ang iyong pagkilos, ang kapangyarihan mo sa lugar na to. Let your glory fall in this place, O God. Let us be aware na kayo ay nandyan, kumikilos, nakatingin, at yumayakap sa iyong mga anak. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your mighty presence. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Yes, oh Lord, we want to experience the glory. Yes, oh Lord, let us become aware. Yes, oh God, we need you, Lord. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware. Yes, oh Jesus, oh Holy Spirit, hallelujah. Let us become more aware of your presence. Yes, oh Lord, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Yes, oh Jesus, Holy Spirit, come and fill this place. Hallelujah. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Yes, oh Lord, we want your presence. We welcome you in this place, oh Holy Spirit. Be magnified with our worship, oh Lord. Be exalted in our worship, oh Jesus. Ikaw ang matanghal. Hallelujah. Be magnified. And all of us here, mafe-feel ng Holy Spirit. Thank you, oh Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, oh Lord, for everything. Salamat, Panginoon. Hallelujah. For the infilling of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Hallelujah. Be glorified, oh God. Be glorified in our worship, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We welcome you in this place, O God. Hallelujah. Your presence, O God, it's wonderful. It's powerful. Salamat, O Lord. As we worship you, patuloy at patuloy ka namin i-glorify. Hallelujah. Be magnified in our lives. Be magnified in our worship, O God. Ikaw ang matanghal na ikaw ang nag-iisang Diyos at wala nang iba pa. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa iyo ang glory. Sa iyo ang glory alone. Hallelujah. We offer you everything. Ang aming buhay, ang aming lakas. Sa iyo lang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us welcome each other, ang ating mga kapatiran ngayong oras na ito. Batiin po natin sila. Good morning. Kumustahin po natin sila.
Sabi nga kung ang isa, dalawa hanggang tatlo ay nagkakatipon, ang presensya ng Panginoon ay nag-work doon. Amen po ba? Ilan tayo ngayon? Ang dami natin. Kaya, let us claim na ang pagkilos ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan ngayon. Amen po ba? Hallelujah! Sa ating mga worship, itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang Panginoon natin ay tapat, totoo, kaya ibibigay natin ang lahat-lahat sa atin. All that we are, for the glory of God! Hallelujah! Purihin natin ang Lord natin. Hallelujah! We will give Him everything. Ang ating lakas, ang ating buong pagkatao, our strength. Hallelujah! Oh, 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 oh. Hallelujah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Hallelujah, hallelujah. Opo, Panginoon, ang lahat sa aming buhay ay gamitin nyo para sa kaluwalhatian nyo, O God. Wala po kaming itatago. Wala kaming ititira. Mapapurihan ka lamang, Panginoon. Yeah, Panginoon, if you see something na hindi nakalulugod sa inyo, O Lord, strip it. Alisin niyo, Panginoon. If our lives ay hindi pa ganoon na nakalain sa iyong plano, Lord, clear it. Gamitin niyo kami. Ang nais namin, Panginoon, magamit kami for your glory. Magamit ang buhay namin. Empower us, O Lord. And everything in us, O Lord. Everything. Ang lahat-lahat sa amin, O Lord. Even in our future. Gamitin niyo ito para mabigyan ka ng glory. Maluwalhati ka. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want and all I seek is your presence. Strip me back of all my pride, my possessions, till all I want and all I seek is your presence. Awaken me, a fire and a zeal, a fire full of love, heaven open wide. Come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Sa isang pong Mountain Valley Cathedral, sa isang remote Swiss village, meron po dong pinakamagandang church sa region na yon. Nasa ibabaw siya ng bundok. Sikat at kilala ang church na yan dahil sa kanyang magnificent pipe organ. Nagta-travel yung napakaraming mga tao galing sa iba't ibang lugar just to hear the organ. Pinupuno ng sound neto yung buong sanctuary. Pag naririnig yung music niya, para bang nagpapalakas ng pinanghihinaan ng loob. Pero dumating yung panahon na bigla na lang di tumunog yung organ. Nagagalaw pa rin yung mga tiklado, yung mga keys niya. Malambot pa rin. Maayos naman yung mga pipes. Andun pa rin yung building, pero walang maririnig na music. Tinawagan ng mga experts, mga musicians, engineers, technicians, craftsmen. Lahat nag-try na ayusin, pero lahat sila nag-fail. Dumaan ang mga linggo, months, eventually, yung mga tao, nagsawa na sila sa ka-expect na babalik pa yung magandang music do sa kanilang sanctuary. Andun pa rin sa church yung organ, pero hindi na siya nagagamit tuwing worship. Then one day, isang matandang lalaki ang pumasok sa cathedral. Di siya nagpakilala, wala siyang kadaladalang credentials. Sabi lang niya, pwede ko po bang itry na ayusin ang organ? Reluctantly, pinayagan naman siya ng mga tao doon. For several days, mag-isa siyang gumagawa. Binubuksan niya yung mga panels, ina-adjust niya yung mga pipes, hinihigpitan yung mga valves. On the third day, narinig yung isang nota. Sinundan ng isa pa. Tapos isa pa, hanggang sa mapuno yung sanctuary ng napakagandang music. Mas masarap pakinggan, mas buo yung tunog, yung himig, at mas powerful kesa noon. Nagdatingan yung mga tao, nagtatakbuhan, umiiyak pa nga yung iba. Nang matapos yung pagtugtog ng matandang lalaki, tinanong nila yung old man. Sabi nila, how did you do it? What did everyone else miss? Ngumiti lang yung old man. Sabi niya, hindi ko siya basta inayos lang. Ako mismo ang gumawa sa organ 50 years ago. Alam ko na yung sira niya, hindi pa siya patapon. Hindi yan sirang-sira, may pag-asa pa. Kailangan lang i-restore ng mismong gumawa sa kanya. Dahil the Creator knows what no one else does. Tanging ang Creator ng isang bagay ang nakaalam kung paano aayusin yung bagay na yon. Church, isang bagay po ang malinaw. Kung merong napapagod, hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ng Diyos. Kung minsan ay tumatahimik tayo, hindi ibig sabihin na nagsawa na ang Panginoon sa atin. Kung may nasisira, hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, may pag-asa ka pa. Hindi tayo pinagsasawaan ng Diyos. Amen? Dahil kung merong mga panahong parang humihina yung tinig natin, parang napapagod na tayo sa ating mga takbuhin at lakad sa pagiging Kristiyano, parang nagiging tahimik yung ating pananalangin, hindi ibig sabihin na tapos na sa atin ang ating Diyos. Minsan, tahimik lang ang Diyos, pero nananatili siyang tapat. He is still faithful no matter what. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang Psalm 126 verse 3. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy.
That's why, bago po natin i-close ang taong 2025, hindi lamang po tayo nagbibilang ng mga araw before the year ends, dinideclare natin ang isang katotohanan, that God was faithful this year, God is faithful today, and God will still be faithful tomorrow. Amen? Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming isipan sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita. At kung ano ang katotohanan na sinasabi mo sa iyong banal na salita, Panginoon, turuan mo kami na tanggapin ang lahat ng iyon at maisapamuhay namin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Psalm 126 po, yung binasa natin na passage, ang buong chapter po na to ay isang song of ascents. Kinakanta nila ito nang naglalakbay sila pabalik sa Jerusalem from Babylonian exile. Paakyat toward Jerusalem. Sa verse 3, yung pinaka-passage po natin, habang kinakanta nila yung "The Lord has done great things for us and we are filled with joy," kumakanta sila, nagpupuri sila, pero hindi sila komportableng nakaupo o nakatayo. Hindi sila nagpapahinga kapag kinakanta nila itong passage na to. Psalm 126. They are in motion. Gumagalaw sila. Hindi namamasyal, hindi nag-e-enjoy, kundi naglalakbay sila. Mula sa pagiging captive nila sa Babylon, paakyat sa Jerusalem. Kasi mataas pong lugar ang Jerusalem, nasa ibabaw ng bundok. Ang ibig sabihin po nito, ang psalm na ito ay kinakanta ng mga tao na dumaan sa matinding paghihirap. Mga taong nakaranas ng restoration mula sa Panginoon at mga taong hindi nawawalan ng tiwala kahit ano paman ang mangyari. Di ba parang tayo to? Hindi tayo dumating dito ngayon ng buo at walang bakas na sakit. Pero nakangiti pa rin tayo. Nakakapag-worship pa rin. Narating natin ang puntong ito sa buhay natin, hindi dahil sa sariling lakas na meron tayo, kundi dahil sa grace of the Lord. Ang Salmo po na 126 ay nagtuturo sa atin how to look back with gratitude and look ahead with confidence sa Panginoon. Ang una, let us look back. I-consider natin what the Lord has already done. At tiyak sasabihin mo, God was faithful. Sa verse 1 ng Psalm 126, sabi doon, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Hindi sinabi ng psalmist na when Zion became stronger. Hindi rin niya sinabi na kapag tama na yung plano ng mga leaders ng Zion. O kapag nag-improve na yung circumstances ng mga tao. Ang sabi niya, when the Lord restored. Ang emphasis po ay hindi doon sa kung ano ang nangyari at kung kailan nangyari yung pagpapala. Ang focus po doon sa verse na yan is on who did it. Ang Panginoon po ang subject ng restoration. Ang restoration ay hindi resulta ng mga wise decisions ng mga hari na nanguna sa kanila. Hindi po ito mga heroic acts ng mga soldiers na nagtanggol sa kanila. Hindi po ito spiritual devotion or prayers ng mga anak ng Panginoon. Ang nangyari po ay hindi man-made. Ang nangyari ay God-initiated. Ganon din naman sa atin ng mga anak ng Panginoon. Blessing ng Panginoon, kaya tayo ngayon nag-e-enjoy sa buhay natin. Amen? Sabi sa Psalm 115:1, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Kaya nga habang nabubuhay tayo, pwede tayong mag-serve with great expectation sa Panginoon. Habang inaalaala natin ang lahat ng mabubuti at dakilang ginawa ng ating Diyos para sa atin. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Sabi ni Spurgeon, natutunan niya na tanggapin ng maluwag yung mga trials, yung mga sufferings, pains, adversity sa buhay niya. Yung naging grateful siya sa lahat,
Hindi dahil nag-e-enjoy siya habang nasasaktan siya o habang nahihirapan siya o habang masama ang loob niya, kundi dahil ang mga pains na ito ang naglalapit sa kanya sa isang steady, unchanging, safe, eternal rock of ages na walang iba kundi si Jesu Kristo. Minsan, yung very hardship na kine-question natin sa buhay natin, dito tayo mismo i-restore ng ating Panginoon. Alam ko po, hindi naging madali para sa bawat isa sa atin ang taon na to. Para sa nakararami, hindi tayo nakangiti all the time. May mga pagkakataon na limited yung resources natin. May mga pagkakataon na napapagod tayo sa trabaho natin, sa pagmi-minister natin sa Panginoon, sa pagmi-mission natin, sa tahanan natin. Pagod na tayo. Meron tayong mga unanswered prayers. Meron tayong mga quiet disappointments sa buhay natin. Merong mga private battles na hindi nahahalata at hindi nakikita ng iba. Yet, here we are, still nagwo-worship sa Panginoon. Kahit anong dami ng pagsubok, still naniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya. Kahit anong bagyong dumating, we are still standing. At hindi ba napakagandang testimony yan na ang ating Panginoon ay naging faithful sa atin for 2025. Ang sabi nga sa 1 Peter 2:9-10, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Ang Panginoon, hindi siya natatapos ng paggawa ng mabuti sa atin. Lahat ng natatanggap natin sa buhay natin na magaganda ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo, sa work ni Jesus Christ, through the person of Jesus Christ. Nagsimula yan nang iligtas niya tayo nang mapako siya doon sa cross of Calvary. Pinagbayaran niya yung penalty of sin natin sa pamamagitan ng kanyang amazing grace at hanggang ngayon, nagko-continue ang kanyang amazing grace sa bawat isa. Kaya tayo nakakangiti kahit may problema kasi meron tayong isang buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Sa James 1:17 it says, "Every good and perfect gift is from above." Galing sa Panginoon ang lahat ng mga natatanggap mong biyaya. At kapag sa Panginoon nanggaling ang biyaya, perfect yan. On time yan. Palalaguin ka at lalo kang magiging malapit sa Panginoon. Sa verse 1 ng passage natin sa Psalm, sabi doon, "We were like those who dreamed." Yung mga tears, yung mga iyakan, yung mga luha ng mga Israelita ng panahon na yon, tinurn ng Panginoon into dreams. Ang tagal nilang naghintay. Matinding prayer, maraming iyakan ang ginawa nila. Maraming pagluha, and then saka finally nag-move ang Panginoon sa kanila. Kaya akala nila, ang tingin nila parang hindi totoo yung ginagawa ng Panginoon. Hindi ba? Ilan sa atin nag-pray this year? Hindi nga bold prayers yung mga nagawa natin. Mga desperate prayers yung minsan ginagawa natin. Pagka po naiisip ko itong mga desperado na tayo sa pananalangin, laging pumapasok sa isip ko yung isang passage. Nakita ko nung ako'y batang-bata pa. Sabi doon sa poster, "I'm dying to have an answer, Lord. Will you please answer before I die?" At ito rin po yung nire-remind ni Apostol Pablo. Desperado tayo sa mga prayers natin, pero ang sabi sa Ephesians 3:20, "God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Kaya ng Panginoon ibigay sa atin more that we could ever ask or imagine. Immeasurably, yung hindi mo kayang sukatin na pagpapala dahil powerful siya at He is at work within us. Kaya kadalasan, kapag sumasagot ang ating Panginoon, di tayo makapaniwala, di ba?
Kasi it is more than we could ask and imagine. Higit pa sa pinapangarap natin yung ibinibigay ng Panginoon sa atin. Mind-blowing, kumbaga. Katulad yan na nagpe-pray sa Acts 12. Prayer para makalaya si Peter mula sa death row. Sa Acts 12:7, tumugon ang God. Isang angel ng Panginoon ang dumating, ginising si Peter at ang sabi sa kanya, "Quick, get up." And the chains fell off Peter's wrist. Sumagot ng Panginoon sa isang miracle. At nang si Peter ay makalabas ng kulungan, dumiretso siya doon sa lugar kung saan nagaganap yung overnight prayer meeting. Pagkatok niya, tumawag siya. Isang teenager na nagngangalang Rhoda ang magbubukas sana sa kanya, pero nung marinig yung boses ni Peter, hindi niya pinagbuksan. Tumakbo siya pataas ng bahay. Nung sinabi niya dun sa mga kasamahan niya na si Peter nandyan sa baba. Ano sagot ng kasamahan sa verse 15 ng Acts 12? Pinagbintangang nababaliw si Rhoda. Alam niyo, ganyan talaga ang God. He never fails to amaze us. Meron siyang mga kayang gawin sa buhay natin na ikinagugulat lagi natin. Kaya sabi ni William Cowper, sometimes a light surprises the Christian while he sings. Kapag ang Panginoon ang nag-restore, hindi lang siya sumasagot sa mga prayers natin. Ginugulat niya pati pananampalataya natin. And then, nagsisimula tayong punasan yung mga luha natin. Saka tayo nagsisimulang makahinga ng maayos, ng maluwag, and slowly, nagsisimula ulit tayong magkaroon ng vision, ng dreams para sa Kanya. So verse 2 ng passage natin, ang sabi doon, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Yung mga dreams, binabago at tiniturn ng Panginoon into reality. Yung mga sorrows, pinapalitan ng Panginoon ng joy. Yung mga tao po na kumakanta dito, dati hindi sila makakanta. Itong Psalm 126 na ito po isang awitin habang sila'y naglalakbay. Dati hindi sila makakanta kasi sabi sa Psalm 137:1, they sat and wept by the rivers of Babylon. Same na mga groups of people, ay ito yung umiiyak sa Babylon. Pero ngayon, yung tears nila napalitan ng laughter, yung silence nila napalitan ng praises. Hindi ng Panginoon binago yung sitwasyon nila. Kasi meron pa rin mga nandoon sa Babylon. Ang ginawa ng Panginoon, binago ang kanilang mga puso. Sabi nga ni Corrie ten Boom, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wala talagang makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos na buhay. Sobrang buti niya, kaya mapapangiti ka na lang to the point na hahalaka ka sa kasayahan dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. At yan din ang nangyari kay Sarah. Sa Genesis 18, nagsabi ang Panginoon kay Abraham na ang asawa mo ay magkakaroon ng anak. Tumawa si Sarah. Siguro sa kasiyahan. At parang, wow, magkakaanak ako. Ang tanda-tanda na niya noon. At nirebuke siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis 18:14, is anything too hard for the Lord? Oo nga naman. Bakit hindi ka aasa sa Panginoon? Walang bagay na napaka-imposible para sa Kanya. And sure enough, sa Genesis 21, nag-conceive si Sarah at nanganak. Pinangalanan ang anak nila na Isaac, na ang ibig sabihin ay laughter. And explain ni Sarah yung pangalan ng kanyang anak sa Genesis 21:6. Sabi niya, sa explanation niya, God has brought me laughter and everyone who hears about this will laugh with me. Minsan talaga, mapapangiti ka na lang, mapapahalakak ka na lang sa tuwa dahil sa kabutihan ng God. Ilang beses nang nag-iisa ka na lumuluha ka tapos bigla kang tatawa? Dahil yan sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Yung mapapasigaw ka na lang sa galak. At ang tanging tamang response sa goodness,
faithfulness ng ating Panginoon ay walang iba, kundi ang purihin at dakilain natin ang ating faithful God. Sa verse 3 ng Psalm 126, sinabi nila sa lahat, "The Lord has done great things for us and we are filled with joy." Dahil nag-save ang Panginoon, dahil tinulungan sila ng Panginoon, dahil dineliver sila ng Panginoon, dahil pinalakas sila ng Panginoon, dahil nagpagaling ang Panginoon at gumawa ng mga himala ang Panginoon sa buhay nila, hindi tayo dapat nagsasawa na ikwento sa lahat ang goodness ng ating Diyos. Kaya kapag tinatanong tayo, kamusta ang 2025 mo? Ang sagot, maganda kasi kasama ko ang aking faithful God. Diba? Magpapasalamat ka na lang araw-araw, paulit-ulit all throughout your life. Sabi nga sa Psalm 30:11-12, "You turned my wailing into dancing, you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord, my God, I will praise you forever. For the Lord has done great things to us." Pati yung ibang tao, nakikita yung faithfulness ng ating Panginoon. Minsan nga, ang nakakatawa, nauunahan pa tayo ng ibang tao, ng mga outsiders, ng mga hindi nating ka-churchmate na makita yung pagkilos ng God sa buhay natin. Sila yung nagsasabing, iba yung aura mo ngayon. Or sila ang nagsasabing, bakit parang mayaman ka ngayon? Bakit parang nakangiti ka ngayon? Bakit? Dahil yan ang Diyos. Minsan tayo, hindi natin nahahalata. Problemado tayo, pero sasabihin ang ating mga kapitbahay, kakaiba ka talaga. Spurgeon sabi niya, "When God blesses us, it should be so unmistakable that even the world must acknowledge His hand." At yan yung dinedeclare ng verse 3. "The Lord has done great things for us and we are filled with joy." At dahil sa kabutihan ng Panginoon na yon, we must acknowledge kung kaninong kamay galing ang pagpapala na yon. Yan dapat ang confession natin as we close this year. Yung verse 3 na yan ng Psalm 126, "The Lord has done great things for us and we are filled with joy." Sabihin nga natin ang sabay-sabay, "The Lord has done great things for us and we are filled with joy." Kaya ka nakakangiti ngayon. Kaya kaya mong mag-praise sa Panginoon. Purihin siya kahit anong circumstances ang nangyayari sa iyo. Pangalawa, we must look ahead. At ang makikita lang natin is God is still faithful. Sa verse 4, sabi doon, "Restore our fortunes, O Lord." After na maalala ng mga Israelite yung past restoration ng Panginoon sa kanila, ang sabi ng psalmist, nanalangin siya. Bakit prayer kaagad? Kakatapos lang ng victory. Dahil po, yung yesterday's victory ay hindi nagtatanggal ng pangangailangan natin ngayon. Hindi porket victorious ka kahapon, canceled na agad ang pangangailangan mo ngayon. Sabi nga ni James Montgomery Boyce, "Exceptional joy usually doesn't last a long time. It can't really, because life is always a combination of ecstasy and agony, good times and bad times, joy and suffering." After victory, meron ulit battle. After joy, meron ulit suffering. Yes, nangyayari at nangyayari yan. Oo, pero magpapasalamat at magpupuri pa rin tayo sa Panginoon for what He has done for us. At magpe-pray tayo sa Kanya para mas malalim na yung paglago natin sa pananampalataya. Magpe-pray tayo sa Kanya para mas malawak yung naaabot natin para sa Kanyang kaharian. Nagpe-pray tayo sa Kanya para mas maging matibay ang pananampalataya natin at hindi tayo matitinag kahit gaano kalakas ang bagyo. We are grateful sa Panginoon, pero hindi pa tapos ang laban natin. Masaya tayo
pero hindi tayo tatalikod dun sa mga laban sa hinaharap. Amen? So verse 4, sabi doon, like streams in the Negev. Ang Panginoon po ay kayang mag-restore anumang circumstances meron ka. Ang Negev po, isa itong disyerto, kaya lagi siyang dry, lagi siyang lifeless, laging hopeless. Pero kapag dumating ang ulan po kasi daw doon sa lugar na yon ay minsanan lang pero talagang malakas, talagang nagbabaha. Ang sabi nila, dahil nga disyerto, walang mga kanal-kanal na inaagusan o kahit anumang reason, ganun sa Negev. Tuyong-tuyo, pero once na umulan, once na dumating yung pagpapala, talagang bumabaha. Ito po yung binabanggit sa Isaiah 41:18. I will make rivers flow on barren heights and springs within the valleys. I will turn the desert into pools of water and the parched ground into springs. Nagre-restore ang Panginoon sa atin. Anumang circumstances mo ngayon, umiiyak ka man, pinanghihinaan ka man, namomoblema ka man, God can restore you. At kapag binalik ka ng Panginoon, mas nagiging matibay ang pananampalataya natin. Bakit ang Panginoon ang magbabalik? Kasi tanging siya na creator natin ang tunay na nakakakilala sa atin. At tanging siya ang makapagre-restore sa atin. Kaya thirdly, we must keep sowing. Dahil bukas, God will still be faithful. Sa verse 5, ang sabi doon, those who sow with tears will reap with songs of joy. Alam po nating lahat na mahirap magsaka. Mahirap ang maghasik. Masakit sa katawan pag nagtatanim, lagi kang nakatungo. Nakakapagod, nakakahingal, maputik, mabaho sa katawan, pinagpapawisan, matindi yung init ng araw. Pero ganun pa man, faithfulness kasi costs something. Ganung katulad ng pagsusow, pagtatanim, yung faithfulness po natin, hindi din yan nagiging madali. Dahil kinakailangan mo mag-serve kahit napapagod ka na. Bakit? Kasi faithful ka eh. Faithful ka, kaya nagbibigay ka. Hindi lang kinakailangan, talagang magbibigay ka kahit limited yung pera mo ngayon at yung blessing na dumarating sa'yo. Faithful ka, kaya nagpe-pray ka kahit discouraged ka na, kahit hinang-hina ka na, pagod ka na, gusto mo nang sumuko, pero hindi ka susuko sa pagpe-pray mo sa Panginoon. At ang mahalaga, nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga seed na itinatanim natin. Kita ng Panginoon ang paghihirap mo. Alam niya lahat ng pagpapagal mo. Ramdam ng Panginoon ang katapatan mo. Ganyan kabuti at katapat ang ating Panginoon. Kaya let us sow para sa Panginoon. Magtanim tayo para sa Panginoon. Kasi kita niya ang lahat. Nire-remind tayo sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Wag kang magsasawa kahit napapagod ka. Gagawin mo ang lahat sa ikapupuri ng ating Panginoon ng buong puso. Magiging tapat ka lang sa Panginoon, mas magiging tapat siya sa iyo. Kahit sa maliliit na bagay, kung ginagawa mo yan para sa i-glorify ng Panginoon, faithful ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Nakikita ka niya. Ang sabi sa Numbers 23:19, God does not lie. He does not change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Tapat at maaasahan siya sa kanyang pangako. Pag sinabi ng Panginoon, ginagawa niya. Kaya't nakakasigurado ang ani. Nakakasigurado ang blessing. Nakakasigurado yung pinagpe-pray natin sa takdang panahon. Kasi nangako ang isang Diyos na tapat na merong harvest na darating. Sabi sa verse 5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Hindi po sinasabing might reap. O hindi sinasabing siguro mag-aani kayo. Ang sabi, will reap.
mag-aanis, sigurado. Kung may delay, yan. Kung meron pong mga delay sa buhay natin, sa mga blessings na inaasam-asam natin, hindi ibig sabihin yan ay denial ng Panginoon. Dahil at the right time, tutugon at tutugon ang Diyos. Psalms 91:1, sabi doon, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kung ikaw ay nagre-rest, nagde-dwell sa shelter of the Most High, then merong kapahingahan sa Kanya na nag-aalaga sa iyo sapagkat Siya ay tapat. Ang sabi nga ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. Isang napakagandang halimbawa ni Job. Si Job, nahirapan, minaliit ng mga kaibigan, nagkasakit, nawala ang lahat ng kayamanan, namatay ang lahat ng mga anak, pati bahay niya nasunog, tinatwa siya ng kanyang asawa. Pero ang sabi sa Job 42:10, the Lord restores his fortunes and gave him twice as much as he had before. Tayo rin, pwede nating harapin yung mga turning points ng buhay natin with confidence. Na alam natin na darating ang oras, mag-i-intervene ang God. Dahil kung ginawa yan ng God noon, iniligtas tayo, pinagaling tayo, inahon tayo mula sa kasalanan, gagawin pa rin yan ng Panginoon ngayon. Hindi siya kailanman nahuhuli, hindi siya kailanman nahihirapan para i-bless tayo, para pagalingin tayo, at para ingatan tayo. Si Jesus, siya yung ultimate proof. Siya yung nabuhay dito, nahirapan sa buhay niya dito sa daigdig, pinanganak. Nag-celebrate tayo ng birthday ng Panginoon nung 25th nitong December. Talagang nahirapan siya hanggang mapako siya sa cross, pero nung mamatay siya after 3 days, siya ay nag-resurrect. At dahil buhay ang ating Panginoon, restoration is possible para sa kanyang mga anak. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang aligaga sa buhay? Mukha bang ang dami-dami niyang problema? Sabihin mo sa kanya, restoration is possible in the Lord. Tingnan mo yan nasa likod mo. Mukha bang malungkot? Sabihin mo sa kanya, joy is certain in the Lord. Kapatid, ang pananampalataya natin is not in vain kasi tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At yan ang itinuturo ng Psalm 126. God has been faithful. God is faithful and is restoring His children. God will bring the harvest for tomorrow. Kaya today, i-declare natin with confidence, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Tayong lahat ay tumayo. Sa tuwing titingin tayo, sa year 2025, isang bagay lang ang i-declare natin. God was faithful. At sa buhay natin ngayon, God is still faithful. So we can look ahead and keep sowing. Because we believe that God will still be faithful sa atin. Panginoon naming Diyos, salamat po. Sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay tapat, maaasahan, at hindi kami pababayaan. May mga pagkakataon na kami mismo ang hindi nagiging tapat. Kami mismo ang sumusuko. Kami mismo ang nanghihinawa, nagsasawa. Kami mismo, Panginoon, ang bumabagsak. Pero andyan ka. Still faithful sa kanyang mga anak. Panginoon, mulig mo kaming i-restore. At yung mga buhay pananampalataya namin, yung paglilingkod namin sa iyo, yung pag-say yes namin sa iyo, yung commitment namin sa iyo, yung pag-share namin ng gospel para sa mga mahal namin sa buhay, kapitbahay namin, at sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin. God, for 2026, itutuloy namin yan.
mas magiging masigasig kami. Mas magiging faithful kami sa iyo because you are faithful sa amin, Panginoon. At sa mga dadating pang mga araw, sa darating na taon, Panginoon, kami na yung mga anak ay magiging faithful din sa iyo, katulad ng pagiging tapat mo sa amin. Nais namin mag-glorify ka sa buhay namin at hindi lamang namin kimkimin yung goodness na ginagawa mo sa amin, kundi isi-share namin yan sa lahat. Ang kabutihan mo, ang pagiging tapat mo, ang kapangyarihan mo sa buhay namin na yung mga anak. Dahil ang lahat ng blessing na dumarating sa amin ay binibigay mo upang kami rin ay maging channel of blessing para sa lahat ng mga tao. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo sa amin. Nawa ay patuloy kaming maging katiwa-tiwala sa iyo, O God. Sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Magpapatuloy tayo sa pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Kanina po tayo umawit sa Panginoon at ngayon lang tayo ay nakinig ng salita ng Panginoon. At ngayon naman po, sasambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Kung papansinin niyo po, bakit may exhortation bago tayo mag-act o magbigay? Kasi po, kinakailangan natin matutunan or malaman yung why. Bakit nga ba po ba tayo nagbibigay? Kasi kapag hindi po natin ito naunawaan, ang pagbibigay po natin ay bitin. Kasi hindi naman natin naiintindihan. Kung maunawaan po natin ito, nandun po yung masusulit natin yung benepisyo bakit tayo nagbibigay. So ang pagbibigay po ay hindi lamang patungkol po, it is not about money, just money. Ito po ay patungkol po sa ating pagtitiwala, pananampalataya at pagbibigay ng honor sa ating Panginoon. When we give, we acknowledge that everything we have comes from the Lord. Amen po ba? Amen. At nais ko lang po ibahagi ng maikli. Naalala niyo po yung kwento ng widow na nag-offer ng last na oil niya? Naalala niyo po yon na ipinaghanda niya yung propeta. Kaya lang, ang problema, yun na lang ang oil niya na natitira. Parang wala na, last meal na lang yun na pwede niyang gamitin. Pero po, sa kaniyang pagsunod sa Panginoon, ay ibinigay niya po ito. Sa 2 Kings po natin ito makikita, chapter 4, verse 1 to 7. Maalala po natin yung kwento na hindi po naubos yung oil dahil siya'y sumunod sa Panginoon. At ang lesson na pwede nating matutunan po dito, that God can use what seems too small. Minsan kasi pag tayo nagbigay, parang maliit lang. Hindi po ito sukatan kung gaano kalaki o kaliit. Ito po'y patungkol sa ating pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon. Maaring ang widow po ay konti na lang ang oil niya, but God used that small amount to meet a big need. What you have may feel insignificant. Maaring naramdaman mo ngayon parang ang konti, baka ubos na or last na to, but it can still matter. Ang mahalaga po, tayo ay sumunod. Ibinigay natin, isinuko ito sa Panginoon. Pangalawa, faith requires action, not just belief. Kaya po tayo naririto, ina-exercise natin ang ating pananampalataya through giving. Kaya tayo nagbibigay. Ang miracle po ay nangyayari kapag tayo po ay nag-obey. At siya po ay nag-obey, siya actually ay nag-borrow pa. Sinunod niya yung sinabi ng propeta. Nung lahat ng binarrow niya, ano ilalagay niya? Eh, last na nga yun. Pero mapapansin po natin sa kwento, nag-o-overflow po. Hindi na uubos, lahat po natugunan. Obedience opens the door to provision. Kaya po tayo'y magalak sa ating pagbibigay dahil ang provision po ng Panginoon ay hindi mauubos sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Amen po? At sa ating pagsunod, God cares about practical needs. Alam po ng Panginoon yan. Huwag po tayong mag-alala. Because the miracle wasn't just spiritual. Ito po ay involve yung ating mga problema, maring may mga utang or survival, mati ang ating mga future ng ating mga anak. Faith connects to everyday life as we obey the Lord. And lastly,
Yung desperation po natin can lead us to trust God more deeply. In crisis po, sa ating pagsunod sa Panginoon, tapat na pagbibigay because naunawaan po natin, narinig natin ngayon po sa preaching, God is faithful. Amen? Kaya po sa ating, even in our desperation, even in our crisis, like the widow, turn to God and trust God instead of giving up. Don't give up, mga kapatid. Instead, ipagkatiwala natin ito sa ating faithful God at makakasumpong tayo ng hope. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you to pour down for you a blessing until there is no more need. Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shake together, running over, will be put into your lap. Kaya wag po tayong magsawa sa pagsunod sa Panginoon. Lastly, 2 Corinthians 9:7, God loveth a cheerful giver. Kaya sa ating pong pagbibigay, magkaroon po tayo ng kagalakan. Hindi napipilitan, kundi excited lagi. Ang pagbibigay po natin ng tithes and offering plus yung ating building fund. Ang ating pong pagtatanim na ito ay meron pong bunga. Amen? Unang-una tayo lalago sa ating pagtitiwala sa Panginoon at ang lahat ng ating pangangailangan, hindi lang financial, lahat ng aspeto ng buhay ay kayang tugunin ng Diyos because God is always faithful and He will remain faithful. Tayo po ay magbigay sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. So here it is, my alabaster heart. I'm keeping nothing back from who you are. No hidden treasure veiled by your love. You're a lifetime worth of worshiping. That's only just the start. And here it is, my every waking day. The minutes, hours, the years of endless praise. For you're worthy far beyond all I could say. There's a lifetime worth of worshiping the nuance of your names. So let it rise like incense, my whole life, a fragrance every ounce, here broken at your feet. Every breath, an offering, my heart cries this long sing over you, my worthy King of Kings. So there it is, your alabaster cross, giving all you are for all I love. I can't believe that's the kind of King you are. How could I not bring a lifetime worth of worship to you, God? So let it rise like incense, my whole life, a fragrance every ounce, here broken at your feet. Every breath, an offering,
fragrance, every ounce, here broken at your feet. Every breath, an offering, my heart cries, this long sing over you, my worthy King of Kings. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, for you are our faithful God. God, hindi ka po nagkulang kahit minsan, Lord. At Lord, naririto po ang aming mga alay sa iyo. Lord, hindi po ito sapat kung ikukumpara sa mga bagay na iyong ginawa sa aming buhay. Ngunit nais naming tumugon sa iyong mga utos. Nais naming, God, patuloy kang sundin sa iyong mga utos. Dahil God, ikaw ang unang nagmahal sa amin, and you are worthy to receive all our offerings, Panginoon. God, ang aming puso, Panginoon, ay kita mo sa aming pagbibigay. At ang mga nalikom na ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo itong gamitin. At hayaan mo, O Diyos, na mag-multiply ito, Panginoon, because you honor the heart who gives, O God. Kaya Lord, salamat po. God, alam po namin, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, God, ay para sa iyo at ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap. At Lord, dalangin po namin ang mga lingkod mo na ginagamit sa paghawak, aayos, Panginoon, ng mga nalilikom na ito. Lord, would you please continue to give them wisdom and your anointing, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na makikita po ng bawat isa at mararanasan namin ang katagumpayan na ito, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, hindi lamang sapat, kundi nag-overflow, Panginoon. Kaya Lord, we are declaring, God, bago matapos ang taon na ito, Lord, naaahaw pa po pa ang aming puso sa pagsunod. Aahaw pa po pa ang aming pagbibigay. Aahaw pa po pa, Panginoon, O Diyos, ang lahat sa aming buhay. Lord, there will be increasing faith, Panginoon, sa ang aming buhay dahil kami, O Diyos, ay mahal mo. Purihin ka po, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God! Kung ang God natin ay forever faithful, tayo naman ang mga anak niya forever mag-worship sa God. Until eternity. Hallelujah! Hallelujah! We will glorify the name of the Lord. Dito man tayo sa lupa hanggang doon sa heaven. Hallelujah! Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Glory is seen through all the earth. You said eternity. You said eternity in my heart, so I
siya ay purihin, na siya ang maging number one. Kaya lagi nating isipin, lagi nating i-welcome ang Holy Spirit in our lives. And that fire na binigay ng Panginoon ang siyang mag-aalab sa mga puso natin. Oh God, work on our lives. Purihin ka namin lagi. Araw-araw, lubos-lubusan, walang reservation. Set our hearts on fire, oh God. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. You set eternity in my heart, so I live for you, Shout! Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout to us of love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We will shout your hallelujah from here to eternity. To eternity. Yes, oh Lord, we will shout from here to eternity. Lord. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang ating Diyos. Buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your faithfulness, O God. You are ever faithful, God. Lord, saan man kami tumingin sa aming past, sa aming present, at sa aming future, Lord, wala kaming ibang makita kundi isang faithful na Diyos. And we thank you, O God, dahil, Lord, pwede naming panghawakan sa aming buhay ang iyong katapatan. Hindi ka nagbabago at mananatili ka, Panginoon, na Diyos na tapat sa bawat isa, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa kabila po ng aming mga kakulangan, Panginoon, sa aming hindi pagiging tapat, O God. Lord, hindi po iyon ang basihan mo kung magiging tapat ka. Lord, tapat ka dahil ikaw, isa kang tapat na Diyos. Tapat ka dahil ikaw ay Diyos sa pag-ibig, Panginoon. At Lord, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil itong katapatan mo, Panginoon, itong grace mo, itong love mo, O God, ang dahilan kung bakit kami nakakapagpatuloy sa aming paglilingkod, kung bakit kaya namin, Panginoon, na naibigay, Panginoon, ang aming mga buhay, hindi dahil mababait kami, kundi dahil tapat kang Diyos, Panginoon. At ikaw ang dahilan kung bakit kakayanin din namin maging tapat, O God. Kaya Lord, patuloy namin inire-rededicate ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, magiging tapat kami, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon. Patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming sasambahin, at patuloy ka naming dadakilain. Panginoon, we thank you for this wonderful day, O God. Salamat, Panginoon, dahil muli pinagsama-sama mo kami, O God, upang kilalanin ka, mas makilala ka sa aming mga buhay, at patuloy, Lord, na ikaw ang mapapurihan sa amin, O God. Lord, sa dami ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, sa dami, Panginoon, ng mga problema, Panginoon, na maaari pa namin kaharapin for this coming year, O God. Lord, isa lang ang sigurado kami, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay kasama namin at hindi mo kami iiwanan o pababayaan, O God. Salamat, Lord, dahil, Lord,
sa tuwing, Panginoon, pagtatagni-tagniin namin ang lahat, Panginoon, Lord, ang nagme-make sense lamang, Panginoon, ay meron kaming Diyos na katulad mo, Panginoon. And we thank you, O God, Lord, with faith, O God, and assurance and comfort and peace, O God, haharapin namin ang 2026, O God, ng may pasasalamat at pagtitiwala, Panginoon. At alam namin, O God, na patuloy na Ikaw ang magre-reign sa aming mga buhay, O God. Lord, thank you, O God. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa babae na iyong ginamit, Panginoon. Continue to bless him. To bless her, O God, mightily, effectively, O God, at patuloy-patuloy niyo po siyang pagalingin sa anumang mga sakit at karamdaman, bigyan ng kalakasan, physically, emotionally, mentally, spiritually, physically, and financially, O God, and you will reign over her life, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa bawat isa po, Panginoon, ang aming mga volunteers, O God, ang music ministers, ang multimedia team, O God, ang cleanup ministry, O God, ang mga nagluluto, ang mga teachers ng mga bata, ang mga humahayo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kanilang kapakumbabaan, O God, upang maglingkod. Salamat, Panginoon, sa mga sacrifices nila, O God, to serve you, O God. And I pray, O God, na Lord, patuloy-patuloy na blessing ang ipagkaloob mo, Panginoon. Lord, kulang pa yung mga sakripisyo, Panginoon namin, O God, kung tutuusin, O God. Hindi mapapantayan ang aming mga pagod, ng mga oras na aming mga ibinibigay, ng aming mga lakas, Panginoon. Lord, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Pero Lord, wala kaming ibang gagawin kundi ibigay sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ibigay sa iyo ang aming mga buhay, ang aming pasasalamat at pagtitiwala. Lord, sa aming pong pag-ihiwa-hiwalay, ang iyong pag-iingat, ang iyong covering, O God, ang iyong anointing, O God, at patuloy naming dalhin, Panginoon, ang character mo, O God, na Lord, kung ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay isang faithful na Diyos, O God, Lord, kami, Panginoon, ay mananatili ting tapat sa iyo, Panginoon. At kakikitaan kami, Panginoon, ng image mo, O God, in every way, O God, every corner of our lives, O God. Salamat, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang aming pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, i-take natin ang opportunity na ito para sabihin sa Diyos ang ating mga prayer requests. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live at peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's children say, Amen.